Good day everyone, I am Alvin D. Tapaya, a first-year IT student from ITCS1M2, and this is my midterm exam. In this video, I'll explain how I created a C program using nested for loops that displays these patterns 3, 2, 1, 2, 1, and 1. So ngayon, makikita po natin yung ating code. For explanation, sinabi ko nga po ng ating program ay gumagamit ng nested for loops, which means sa isang loop ay meron pang isa pang loop. Para mas madaling maintindihan, isipin natin na merong bilog at sa loob ng bilog na yon ay meron pang isa pang bilog. So, para po maintindihan natin, itong outer loop na ito, siya yung nagko-control kung ilan yung rows na meron tayo. And now, for our inner loop, ito po yun, sila yung nagko-control kung ano yung mga number na ipiprint sa kada row. Sa ating syntax, para mas maintindihan natin, ito ang tinatawag nating initialization, which is yung x equals to 3. Ito yung magiging starting point natin. Meaning to say, ang ating code ay magsisimula sa number 3 at ang atin naman pong condition is x is greater than or equal to 1, which means na kapag true yung ating condition, yung loop ay magra-run, if false naman ay mag-i-stop. And our iteration or update, which is the x minus minus, which means ito po ay decrement. In this case, nagsusubtract po tayo ng 1, nagkakaroon po tayo ng minus 1 sa kada value. So now, para mas maintindihan natin, balik po tayo dito, ay punta tayo dito sa ating online C compiler. So, ito po ang ating outer loop, which means magi-start siya from 3 at magdi-decrease siya papunta ng 1. Meaning to say, magkakaroon tayo ng 3 lines ng outputs. So, sa loob po nun, mayroon tayong inner loop. Ito pong inner loop na ito ay nag-i-start sa current value ng x. Nag-i-start po tayo sa current value ng x at pupunta naman tayo pababa sa 1. So, kapag ang ating x ay equals to 3, ang inner loop na magpiprint ay 3 to 1. So, kapag naman equals to 2, ang ipiprint naman niya ay 2, 1. Kapag naman equals to 1, yung ating x, ang ipiprint po niya ay 1. So, para magprint yon, we have this code which is the printf, open parenthesis, quotation mark, %d, and ang ating y, which as ang hinihingi natin yung ating output, close parenthesis, and then semicolon. So, after each inner loop ay matapos na sa pagpiprint ng numbers, pwede tayo magdagdag ng another line para mas maganda siyang tingnan, which is the printf /n. So, ayun. So, para po makita natin kung ano yung kalalabasan, we will run this code. So, ngayon, ni-run natin, which is the 3, 2, 1, 2, 1, and 1. Now, para mas madali nating makita yung magiging output ng ating code, para po hindi tayo malito, is we have the transition table. So, in this transition table, ang una po nating ilalagay is ang ating x at yung ating condition na x ating condition na x is greater than or equals to 1, and ang ating y is equals to x, and yung another condition na
y is greater than or equal to 1. Lumalaki siya. And then our y, which is the output, and the y minus minus and our x minus minus. So now, ngayon, what is the value of our x kung saan ito po yung ating starting point ay number 3. And then, we will just continue to substitute yung value, which is the 3 is greater than or equal to 1. And then, ang ating value ng y is equals to x ay 3 because clearly sinasabi na yung value ng y ay value ni x. So, ito po ang ating value. And then, ilalagay ulit natin is 3 is greater than or equal to 1. And then, ang ating magiging output ay 3. So, ngayon sinabi ko nga kanina na kapag y minus minus, which is decrement, magkakaroon tayo ng minus 1 sa kada value. Ngayon, nilalagay natin yung ating 3 minus 1 is equals to 2. So, dahil hindi pa po natatapos yung ating loop, hindi muna natin lalagyan itong x minus minus. So, dahil nasabi na nga natin na 3 minus 1 is equals to, ang new value natin ay 2. Ngayon, lalagyan natin yung 2 is greater than or equal to 1. And then, again, yung ating new value ay 2. Tapos, is greater than or equal to 1. And then, ang ating ulit value ay 2. Ngayon, magma-minus ulit tayo ng 2 minus 1. Clearly, ang magiging sagot natin ay 1. So, dahil hindi pa rin natatapos yung unang loop, ay hindi muna natin lalagyan yung ating x minus minus. So, again, ang ilalagay natin ay yung naging value natin dito, which is 1 is greater than or equals to 1. And ang ating value ay 1. And then, 1 is greater than or equal to 1. And then, ang ating value ulit ng y is 1. So, ngayon, magma-minus ulit natin siya, which is 1 minus 1 is equals to 0. Dahil nga, sinabi natin na ang ating condition is 1 is greater than or equal to 1, dapat na magiging sagot ay 1. Pero dahil 0 yung lumabas, meaning to say, naging false na yung ating condition, which is magi-stop na yung loop na yun. And now, dito natin ilalagay yung 3 minus 1 is equals to 2 ng x minus minus. This time, ang mangyayari naman is meron na tayong padalawang loop. Ito na yung padalawang line niya. So, we have 2 is greater than or equal to 1. And then, sinabi nga natin na ang value ng y is ang value ng x, which is 2. And now, 2 is greater than or equals to 1. Ang ating ulit value is 2.
At ngayon, pagdating natin sa y minus minus is magma-minus tayo ulit, which is 2 minus 1 is equals to 1. So, dahil hindi pa rin po tapos yung ating loop, ang magiging value na ilalagay natin dito is yung ating 1 is greater than or equals to 1. So, ang ating ulit value ay 1. And then, our condition y is greater than or equals to 1. Clearly, ang ating value ng ating y ay 1. Ngayon, is magma-minus ulit tayo, which is 1 minus 1 is equals to 0. Ang sinabi natin kanina na kapag hindi na 1 yung naging condition natin, naging false na, is magja-jump na tayo dito sa ating x minus minus, which is ang ilalagay na natin is yung 2 minus 1, which is yung ating 2 minus 1 is equals to 1. So, ngayon, may panibago na tayong line. So, itong line na to, or yung row, na yung magiging last na line. So, we have 1 is greater than or equal to 1. And then, yung y ay nagsisimbolize siya or equals siya sa value ng x, which is 1. So, ilalagay natin is 1. And then, another yung condition is 1 is greater than or equal to 1. And ngayon, yung value natin ng y is 1. So, again, we have our 1 minus 1 is equals to 0. So, dahil naging false na yung ating condition, dito na po dito na mag-e-end yung ating transition table, which is nag-end na rin yung ating for loop, ay yung ating nested for loop na program. So, makikita natin na ito yung output niya is 3, 2, 1, 2, 1, and 1. So, highlight po natin para makita. So, 3, 2, 1, 2, 1, and 1, which is ito rin yung lumabas sa ating program na 3, 2, 1, 2, 1, and 1. And, so, ayun na nga. That is how I use nested for loops para ma-build yung ating number pattern sa C, at saka kung paano natin ginamit yung ating transition table para mas makita natin kung ano yung magiging kalalabasan ng ating program. So, that's all, and thank you and goodbye.